Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So nandito na nga po ang ating ikalawang bagyo ngayong buwan ng Agosto. Ito po ang bagyong Maymay. Ito yung binabantayan nating low pressure area dito sa may West Philippine Sea. Kagabi, itinaas po yan ng pag-asa sa Tropical Depression category. Naging bagyo na nga yan at binigyan ng local name na Maymay. Kaninang umaga, umakyat po yan sa Tropical Storm category at meron na po yung local name na Kujira, na ang ibig sabihin po ay alon o wave. Nanggaling po yan sa Japan. At ito nga bagyong Maymay ay may taglay ng lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Yan po ay mabagal na kumikilos dito sa may West Philippine Sea. So halos nakatambay po yan dyan. At ngayon ay huli pong namataan ng pag-asa sa layong 185 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. So, para pong nag-relocate yung ating hitna ng ating sama ng panahon. Usually, kapag humihina yung ating sama ng panahon, is tumatalon-talon yung kanyang center or gitna at nagbabago nga yung kanyang sirkulasyon. So, yung dating bagyong Luis nang naglandfall dito sa may area ng Northern Luzon is nagkaroon tayo ng panibagong sirkulasyon dito sa may West Philippine Sea. Pero halos iisa lamang pong trough yan o elongated trough kung saan yun po yung kanyang parang gitna or center. Kaya kung papansinin nyo, ito po yung generally area na meron tayong mga pagulan at thunderstorms tulad po nitong ating binabantayan sa sama ng panahon. So para pong lumipat yung center ng gitna natin. Pero since meron na tayong panibagong sirkulasyon, binigyan po yan ng local name na pag-asa na Maymay. Pero itong area na ito, yan pa rin po yung ating general area na tinatambayan din ng Bagyong Luis na associated sa Bagyong Luis dati. At yan nga po ay nandito sa may West Philippine Sea. Kung sisilipin natin itong satellite image natin is yung ating mga pag-ulan ay nandito ngayon offshore. So meron tayong pahinga sa mga pag-ulan dito sa mga areas na nakaranas ng malalakas na pag-ulan itong mga nakaraang araw dito po sa may area ng Pangasinan at La Union. Pero ito ngang bagyong si Maymay ay inaasahan nating babalik sa kalupaan o maglalandfall po yan. So yung ating pagtaya sa Bagyong Luis na magre-recurve is hindi pa rin po tapos dahil ito nga yung general area na yan. Yan po ay babalik pa rin po magkakaroon niya ng pagpapalit ng direksyon, lalong-lalo na tumalapit na yung bagyong may international name na Dolphin. So meron tayong pahinga ngayon dito sa mga pag-ulan, pero mamayang hapon, late afternoon hanggang evening, yan po ay kikilos. Yan po ay didikit dito sa Ilocos Region muli. So possible po yung maglandfall muli sa Ilocos Region, particularly sa Ilocos Sur at La Union, na kung saan itong bulto ng mga kaulapan na ito ay muli pong mararamdaman dito sa areas ng La Union, Pangasinan, Benguet, kasama po dyan ng Baguio City at Mountain Province. So meron pa tayong inaasahang another round o isa pang bugso ng malalakas na pagulan kasabay po ng muling pagtawid nito pong bagyong Maymay. So may pahinga po tayo, huwag tayo makakampante dahil magpapaulan pa po muli itong bagyong Maymay habang tumatawid dito sa ating bansa. At maging ito pong areas ng Ilocos Norte, kung mapapansin nyo, wala tayong mga kaulapan dyan sa ngayon, ang natitirang bahagi ng Northern Luzon at Cagayan. Pero pag tumawid po muli itong bagyong Maymay, is madadagdagan din po yung ating tsansa ng pag-ulan dyan. So maliban dyan, ang natitirang bahagi ng Ilocos, ang natitirang bahagi ng Northern Luzon, ito pong mga areas ng Nueva Vizcaya, Quirino, at itong Nueva Ecija, meron din tayong mga posibleng pag-ulan dyan. Maya-mayang gabi lamang, ang Central Luzon, maulap din po ang panahon natin at posible po yung ating kalat-kalat na pag-ulan. Increasing muli yung ating tsansa ng pag-ulan dyan, mamayang hapon hanggang gabi. At dito naman sa Metro Manila, habagat po ang nagpapaulan sa atin. Inflow ng hangin na patungo dito sa bagyong Maymay at papunta doon sa bagyong may international name na Dolphin. So meron pa rin tayong mga kalat-kalat o yung manaka-naka pala. Meron tayong manaka-naka o intermittent, paputol-putol na pagulan dito sa Metro Manila. So minsan katamtaman, minsan malakas, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms at minsan meron din po yung kasamang malalakas na bugso ng hangin. Ganon din po ang panahon natin dito sa malaking bahagi ng Calabarzon, especially dito po sa mga areas ng Rizal, Cavite, Batangas, at Laguna. May kaulapan din po tayo dito sa mga areas ng Mindoro, epekto rin po yan ng habagat, maging dito po sa Romblon, itilang bahagi ng Palawan, kasama na po dyan itong isla ng Panay, Marinduque, maging dito sa areas ng Iloilo at Pimaras. Itong nasa ibaba ay epekto po ng habagat, southwest monsoon, at ito namang nasa itaas ay epekto ng bagyong Maymay. Ngayon, silipin natin itong official track ng pag-asa para sa bagyong si Maymay. So narito nga ang pinakahuling track ng pag-asa para sa bagyong Maymay. Again, ito po ay mabagal na kumikilos dito sa may West Philippine Sea. Yan po ay muling babalik sa ating landmass o kalupaan. So dyan po natin mararamdaman muli yung malalakas na bugso ng ulan,
na may kasamang malalakas na hangin. So masungit na panahon ang ating aasahan, lalong-lalo na po doon sa mga areas na malapit sa gitna nito, sa ibabang bahagi at malapit sa gitna nito. So yung mga general area na nabanggit natin kanina. So yan po ay nasa tropical storm bago lumapit sa ating kalupaan at posible pong humina after maglandfall o tumawid sa ating landmass o kalupaan at magiging parte na nga lang ng ating habagat o southwest monsoon. Ganun pa man, ito po ay magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng northern at central Luzon habang tumatawid sa ating bansa at magpapatuloy din po yung epekto ng habagat o southwest monsoon. So narito naman po ang tropical cyclone wind signals ng Pag-asa. Pabanggitin natin to dahil meron tayong signal number 2 at maglalandfall nga o tatama sa ating kalupaan itong bagyong Maymay. So nandun po yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin na associated sa mismong bagyo. So possible po sa Ilocos Sur hanggang La Union yung ating inaasahang landfall nito. Kaya nakataas po yung ating tropical cyclone wind signal number 2 ng Pag-asa. Dito po sa mga areas ng Abra, yung katimugang bahagi nito, Mountain Province, Benguet, La Union, Ilocos Sur, maging dito po sa itaas na bahagi ng Pangasinan. Ito po yung ating general area na medyo may kalapitan sa gitna nitong bagyong si Maymay. So dyan po natin unang mararamdaman yung ating malakas na hangin na associated doon sa center ng gitna ng bagyong Maymay. Samantalang itong natitirang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, ang itaas na bahagi po ng Zambales, Tarlac, maging dito po sa Nueva Ecija. Nandiyan po yung ating boundary ng ating tropical cyclone wind signal number 1. So meron din tayo mga possible na pabugso-bugsong ng hangin dyan habang tumatawid. Ito pong bagyong Maymay. Again, ito po ay nagbabago kasabay po ng pagtawid at pagkilos ng bagyong Maymay dito po sa ating landmass o kalupaan. At narito naman ang ating heavy rainfall warning advisory para sa mga pagulan associated sa bagyong Maymay at sa ating habagat ayon sa Pag-asa. So meron po tayo mga possible na moderate at kung minsan heavy rains. So yung ating mga kulay dilaw ay nandito po sa general area ng Ilocos Sur. Kasama po dyan ang Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, including Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, at Occidental Mindoro. Ito po yung ating mga intermittent o paputol-putol na pagulan. Yung nasa ibaba ay epekto ng habagat, patungo dito sa bagyong si Maymay, at yung ito namang nasa taas ay direct effect na ng bagyong Maymay. Samantalang, possible yung ating mga heavy at kung minsan intense rains. So, muli, magbabalik yung malalakas na pagulan natin sa La Union, Benguet, including Baguio City, Pangasinan, at Zambales. Ang natitirang bahagi naman ng Cordillera, possible din po yung mga kalat-kalat na pagulan natin dyan at minsan malalakas po kapag meron tayong thunderstorms. Maging dito sa natitirang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa magiging posibleng epekto ng mga pagulan na pinagsamang epekto po ng ating binabantayang bagyong Maymay at ng ating habagat. Bago tayo matapos, silipin natin itong bagyong may international name na Dolphin. Yan po ay nasa typhoon category ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 155 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong nasa 190 km per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,785 km northeast ng extreme Northern Luzon at medyo malapit na sa kanto ng ating area of responsibility. Ito po ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Ito po ay posible pong pumasok sa ating area of responsibility at dadaan dito sa kanto nito. Pero ito po ay possible pong magwabol. So mas mataas po ang tsansa na dumaplis lamang po yan o dumaan dito sa kanto ng ating PAR habang binabaybay itong itaas na bahagi ng ating bansa patungo dito sa southern portion ng Japan. So ngayon, hindi natin talaga ito inaasahang maglandfall o tumama sa lupa dahil medyo may kataasan na po yan. Pero yan po ay unti-unting magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon na siya pong mararamdaman natin sa mga susunod na araw, lalong-lalo na pagdating ng weekend. Kapag nandito na po yan sa may southern portion ng Japan, mararamdaman po natin na may kalakasan na yung ating hangin sa malaking bahagi ng ating bansa, including Visayas. So mag-extend pa hanggang Visayas. Yung ating mga hangin na nararamdaman dahil po sa paglapit nitong bagyong may international name na Dolphin at yung ating pag-ulan na mararanasan ay magmumula na rin po sa habagat na particularly magpapaulan dito sa western section ng ating bansa, including Metro Manila. Yan po ay sa mga susunod na araw, lalong-lalo na po pagsapit ng weekend. So, pagandaan din po natin yung paglakas muli ng ating habagat at itong ang pagtawid ng bagyong Maymay sa mga susunod na araw. By Wednesday hanggang Thursday, well, maya-maya hanggang Thursday, magiging parte na po yan ng sirkulasyon. Itong bagyong may international name na Dolphin o yung ating inflow ng hangin. So, habagat na po yung may iwan after pong malusaw nitong bagyong Maymay.
pagandaan din po natin yan. Balikan natin ito mamaya. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.